Praise the Lord. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Magandang umaga sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Ngayon po ay April 4. At tinatawag mga kapatid na Resurrection Sunday sa celebration ng mundo mga kapatid. Pero alam po natin matagal ng buhay ang ating Panginoon. The cross is empty, the grave is empty, but our hearts are full. Matagal ng bakante mga kapatid ang cross. Yung libingan mga kapatid ay bakante na rin mga kapatid. At buhay siya sa ating mga puso mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At yung ating narinig minsan, maliban na pang pagising, ang dahilan niya mga kapatid ay lower voltage. Kulang ng supply mga kapatid yung ating kuryente. Bumababa mga kapatid yung voltahe. So, ang kailangan solusyon natin yan is voltage regulator sa church. Siguro marami ng building, marami ng establishment mga kapatid sa malapit mga kapatid. So, yun ang dahilan na medyo pinukulan na yung supply. So, nag-fluctuate, pansin niyo, mag-fluctuate mga kapatid. At yung ibang solusyon yan ay bibili ng sariling transformer. Mahal yun. Sa ating mga kapatid is voltage regulator sa mga equipments. Yan ang ating the best na gawin para hindi mag-fluctuate yung supply ng ating equipments mga kapatid. So, saan ating i-consider yan na need ng ating church. At salamat sa kanyang kabutihan. Marami tayong hindi nakakasama ngayon dahil maraming nag-contact. Sabi ko, at your decision, pwedeng dumalo, pwede tayong mag-physical gathering. Yung iba ngayon mga kapatid ay nasa live broadcast. Mga kapatid, nandyan pala. Marami kasi nandyan mga kapatid. No? Marami tayong camera dito, maraming mga reporters mga kapatid. May sa CNN, meron sa mga channel dyan. Amen. Ating binabati mga kapatid, ang ating mga kapatiran na nanood ngayon. At pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. At salamat sa kanyang kabutihan. Na-miss namin kayo physically, pero alam po natin mga kapatid na kung anong gagawin ng Panginoon dito sa ating sanctuary, the same ang kapangyarihan ng Panginoon na papaabot sa bawat isang nasa tahanan. Di ba siguro ngayon ay nasa office? I hope na wala sa beach mga kapatid. Hallelujah. Amen. Dahil naka-lockdown pa siguro yung ibang mga beach ngayon. So, salamat sa kanyang kabutihan sa atin. Nanatiling mabuti ang Diyos. God is always good and He is great and greatly to be praised. Pwede bang tumayong muna tayong lahat at atin siyang palakpakan, ating sambahin, purihin ang ating Panginoon. Let's just shout to the Lord. Clap your hands to God. Let's just worship the Lord. Let's give Him praise. Hallelujah. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with your strength. Hallelujah. Ating minamahal ang ating Panginoon mga kapatid. At salamat sa kanyang kabutihan sa atin. Sa aklat po ng Ephesians chapter 5 verse 15. Ephesians chapter number 5 verse 15 hanggang 17 mga kapatid. At ihanda po natin sa Tagalog mga kapatid. 5 verse number 15. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sino sinulatan ni Paul dito mga iglesia, mga naglilingkod sa Panginoon? See then that ye walk circumspectly or carefully sa ibang pagkasabi mga kapatid. Not as fools, but as wise. 16. Redeeming the time. Ang lahat magsabing time. Ito lang daw mga kapatid na hindi natin masave, pero pwede natin gamitin. Hindi na natin maibangko yung time. Okay?
You can have more money, but you can't have more time. Ito ang mahalaga mga kapatid. Ang katotohanan sa oras. Verse number 17, wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Kailangan daw nating maunawaan mga kapatid ang kalooban ng ating Panginoon with respect to our time. Mahalaga mga kapatid. And sa sulat ni David mga kapatid sa Psalms chapter 39, I think let's read that verse. 39 verse 4. Prayer ni David, ang sabi niya, Lord, make me to know mine end. Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is, that I may know how frail I am. Lord, Panginoon, turuan mo ako, Panginoon, to measure my days, upang malaman ko yung aking bilang ng mga taon, kapanahonan. And then he said, what it is that I may know how frail I am. Sa panahong malaman natin mga kapatid na hindi talaga tayo may hawak ng ating panahon, doon natin nasumpungan ang ating sarili na the more nating ibigin ang ating Panginoon. Kasi marami ngayon mga kapatid sa tao, akala nila, hawak nila ang kanilang panahon. Sad to know, just this week mga kapatid, meron akong mga kakilala, mga pastors, I think 4 or 5 ng lumisan this week. I preached, na-invite ako sa church mga kapatid, Pastor Eddie Lutero, sa South, Pastor Pasis mga kapatid, Pastor Mike sa Palawan, isa sa mga youth officers. Bata pa lang mga, I think 30 plus ang kanyang edad, 30, early 30s mga kapatid. Yung sumunod ko na director sa ACTS mga kapatid, si Ma'am asawa ni Pastor Tommy Etis mga kapatid. Just this week lumipas mga kapatid, lumisan. At meron pang iba, no? Hindi talaga natin bilang, hawak ang bilang ng ating mga taon. Sabi ko, Mr. Twinkle, ang nauna sa akin sa pagiging director, umanaw na. Yung sumunod, umanaw na rin. Kung nasa gitna, mga kapatid. Well, Panginoon lang nakakaalam ng bilang ng ating mga. Kaya sabi ni David, Lord, teach me that I may know how to number my days. Let's pray. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Dakila ka, O Diyos, ikaw ang higit na nakakaalam, Panginoon, sa bilang ng aming mga kaarawan. Habang nandito kami, Panginoon, tulungan mo kami na aming magawa ang layunin, Panginoon. Help us, Lord, to realize na ang bawat panahon ay kaloob galing sa iyo. Maging ang araw na ito, Diyos, ay kaloob na galing sa iyo, na malaya kaming magsamba, Panginoon, dahil maraming lugar ngayon na hindi sila nakapag-gather physically, Lord Jesus. We thank you, Lord, for every gift. The gift of life. The gift, oh God, of having the salvation, Panginoon. We thank you. Maging ang biyaya na yung presensya, yung Espiritu, Panginoon, ito ay kaloob, Panginoon. Maraming nag-desire nito, Panginoon. Hallelujah. Maraming gustong makadama ng iyong pagkilos, Panginoon. But God, hanggang ngayon ay hinahanap nila. And Lord, you are here in this place, oh God. We enjoy the moving of your Spirit. We enjoy hearing your word, God. We thank you for every gift. Pagpalangin mo rin ang aming mga kapatid, Panginoon, ang aming mga kababayan, oh Diyos. Reach them, Lord. I pray we send these prayers, oh God. Hallelujah. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan. Thank you for the strength. Thank you for the knowledge, oh God. Thank you for everything. Aming binabalik sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Ginawa mo kaming katiwala, O Diyos,
habang nandito kami, Panginoon. And we pray, Lord, na hanggang sa huli, Panginoon, ng bahagi na aming buhay, masumpungan mo kami, Panginoon, ang pagkatiwalaan, O God. Mapagkatiwalaan sa panahon, mapagkatiwalaan, Panginoon, sa katawan na yung pinagkaloob sa amin, mapagkatiwalaan sa karunungan na yung pinagkatiwala sa amin, mapagkatiwalaan sa mga resources, Panginoon, na yung pinagkatiwala. Everything, God, we bless you, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen, amen, hallelujah. One more time, so you just bless the name of the Lord. Clap your hands and shout to the Lord with a voice of triumph, for He is great and greatly to be praised. Hallelujah! Amen. Pilitin mo po, mga kapatid. Ayaw natin maging malapit lang sa kaharian ng Panginoon. Naalala ko kasi bigla, mga kapatid, si Herodes. Sinabihan, ang sabi ng Bible, Herodes, he is near to the kingdom of God. Malapit siya. In fact, kung basahin natin ang Book of Mark, mga kapatid, natin chapter 6, sabi ng Book of Mark, nag-enjoy, mga kapatid. Gustong-gustong pakinggan, kaya hindi niya ginalaw si John the Baptist. He wants to hear John the Baptist, and he feared John the Baptist dahil nakilala, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa buhay ni John the Baptist. Gusto niyang pakinggan si John the Baptist, mga kapatid. Kita niya, they recognize, si Herod na-recognize niya, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos kay John the Baptist. Kaya lang, mayroong isang bagay na ayaw niya kay John the Baptist. Dahil si John the Baptist, mga kapatid, straight magsalita. Sinabihan si Herod, Herod, it is not lawful for you to take your brother's wife. Si Herodias, mga kapatid, hindi nararapat, Herodes, ng asawa ng iyong kapatid ay kinakasama mo. Straight, mga kapatid, hari pinagsabihan ni John the Baptist. Very straight, mga kapatid. So hindi sapat, mga kapatid, na mag-enjoy lang tayo sa presensya ng Panginoon or mag-enjoy tayo sa salita ng ating Panginoon. May mga tao, mga kapatid, na gusto lang pakinggan kung anong gusto. Pero pag sinabihan ng mga kapatid kung ano ang ayaw ng Panginoon, nasasaktan. So si Herod, ganun, mga kapatid, meron siyang bagay na hindi niya kayang bitawan. So when John the Baptist talagang directly, mga kapatid, sinaway si Herodes, mga kapatid. At first, wala man siyang reaction. Wala man siyang reaction at first. Doon siya, mga kapatid, nagkaroon ng wala siyang magawa. No? It's hard, mga kapatid, na maglingkod tayo sa Panginoon o kaya maglingkod tayo sa tao just to please. Dahil isang araw, mga kapatid, sa birthday ni Herod, may party, mga kapatid. Masayang masaya siya dahil si Salome, mga kapatid, ay sumayaw. Hindi ko alam kung anong sayaw, lambada ba yung mga kapatid ko, ano? Kasi sayaw yung mga kapatid. Kuratsa o tsansa ba yung mga kapatid? Pagkatapos, mga kapatid, na sumayaw si Salome, sabi niya, tuwang-tuwa siya, sabi niya, humingi ka! Kahit kalahati ng aking kaharian, ibigay ko sa iyo. Yan ang mahirap, mga kapatid. Ang sabi, may kasabihan, when you are happy, don't make promises. When you are sad, don't make decisions. Pag malungkot daw tayo, mga kapatid, huwag tayong mag-decide. Pag sobrang naman tayong saya, mga kapatid, huwag tayo agad bumitaw ng pangako. May mga taong gano'n. Dahil masaya, mabilis makapagbitaw ng pangako, mga kapatid. Ay, masaya. Ngayon nangyari kay Herodes, mga kapatid, masaya siya. Humingi ka, ibigay ko sa iyo. Itong si Salome, mga kapatid, masunurin sa magulang, masyado. Pumunta doon, mga kapatid, no? Sabi niya sa kanyang mama, ma, ano ang aking hingin? Ito namang mama, mga kapatid, na si Herodias. Sabi niya, hingin mo ang ulo ni John the Baptist. At ilagay sa pinggan. Very brutal, mga kapatid, no? Marami mang pwedeng hingin. Bakit pa ang ulo ng propeta ng Diyos?
that means it is governed by the evil spirit. Pwede bang humingi ng bahay? Pwede bang humingi ng, pwede bang ilagay mo siya sa ganito? Sa promotion na ganyan? Pero ang hiningi mga kapatid ay ulo ni John the Baptist na preacher of righteousness. That means, ayaw nilang makinig sa pangangaral ni John the Baptist. Gusto nilang patahimikin si John the Baptist. So itong si Herodes, mga kapatid, nung narinig, nalungkot. Alam niyang matuwid si John the Baptist. Malungkot siya. He respected John the Baptist. He feared John the Baptist. Gusto niyang pakinggan si John the Baptist. Pero yun ang mahirap, mga kapatid. Kung gusto na natin makinig, pero ayaw sumunod. So si John the Baptist, mga kapatid, walang magawa si Herodes dahil nakapagbitaw na siya at narinig na ng maraming tao na sinabi niya, humingi ka at ibigay ko. So napilitan, mga kapatid, si Herodes. Isipan natin yun, mga kapatid, kapag mabanggit ang pangalang Herodes hanggang ngayon. Herodes, term daw ng mga tao, Herodes. May kaakibat, mga kapatid, na masama. Herodes. Ikaw parang si Herodes. Sabi talagang masama. Evil. Ano kaya kung isang araw tumayo si Herodes, alam niyang tama na dapat gawin? Ano kayang kasama ngayon na maipasa sa paglipas ng panahon? Anong maitatak sa kaisipan ng tao? Amen. So, ang sabi ng Bible, ating basahin, mga kapatid, He is just near to the kingdom of God, but not in the kingdom of God. Amen. Malapit siya dahil nakikinig siya, mga kapatid. Perhaps, sa panahon mo nagbabaptize si John the Baptist, mga kapatid, nag-observe din siya doon. Nanood din siya. Dahil, ang sabi ng Bible, He respected John the Baptist. He feared. Meron siyang reverence kay John the Baptist, mga kapatid. Meron siyang respect kay John the Baptist. Ngunit hindi dapat mag-end sa respect lang. Kailangan sumunod, mga kapatid. So, yan po nangyari kay Herod. So, paglipas ng panahon, mga kapatid, ang kaakibat ng kanyang pangalan, hanggang ngayon, mga kapatid, kapag mabanggit ng Herodes, parang masama ang image. So mahalaga, mga kapatid, ang sabi ni Paul, let us see that you walk circumspectly or wisely, mga kapatid. Hindi katulad ng mga mangmang. Ayaw ng Panginoon na mangmang tayo, mga kapatid. Fools. Gusto ng Panginoon, mga wise tayo. Ang lahat mo sabing wise. Hindi masama ang salitang wise, mga kapatid. Talaga sa inyo, wise to. Parang iba yung natin. Ano kasi yung ang word na wise, mga kapatid, it's a good word. Kaya lang, na iba yung pag-receive ng tao, mga kapatid, parang iba. Be wise. Maging pantas, mga kapatid. Wise, mga kapatid. Kumbaga, hindi kayo nagsasayang ng panahon. Na iba yung manglamang, iba yung wise, mga kapatid. Be wise. Not as fools. Yan ang sabi ng Bible, mga kapatid. Redeeming the time. Everybody say, redeeming the time. Redeeming the time. The word redeeming is, huwag natin gamitin, mga kapatid, huwag natin sayangin ang panahon. Amen. Nabanggit ko kanina, pwede na tayo magkaroon ng, we can accumulate money. Pwede daw tayo mag-ipon, mga kapatid. Pagdating sa time, walang sino man sa atin, mga kapatid, na magbangko ng oras. Itong oras ko ngayon, ibangko ko muna to, bukas ko na gamitin. No? It's one of the vital need ng tao, mga kapatid, na
talagang paglipas, hindi natin pwedeng bawiin. Pag lumipas siya, pag dumaan ng mga kapatid, talagang wala na yun. Isa sa mga important topics ng Bible, mga kapatid, is time. In everything, there is a season. That means, tinuturuan tayo ng ating Panginoon, we have to know our season. Kailangan alamin natin ang panahon. Sino dito nag-pray ng harvest? We are praying, mga kapatid, ng harvest. Pero pagdating ng harvest, mga kapatid, kailangan huwag nating palagpasin. Harvest spiritually, harvest, mga kapatid, sa sa ating mga pinagpaguran. Pero alam ba natin, mga kapatid, ang panahon ng harvest ay busy time. Yung mga magsasaka pag panahon ng harvest, mga kapatid, minsan hindi sila umuwi sa bahay. Hanggang gabi, nandun sila, mga kapatid. So kapag nag-pray din ng harvest, mga kapatid, expect na meron tayong extraordinary gagawin upang hindi masayang ang harvest. See that you walk circumspectly, redeeming the time. Kailangan natin gamitin, mga kapatid, because the days are evil. That means, huwag natin sayangin ang panahon. Alam ng Panginoon, through His servant, Paul, mga kapatid, na tayo namuhay ngayon, mga kapatid, na maraming nagsasayang ng panahon. The days are evil. Ang kapanahonan, mga kapatid, ng karamihan ay ninanakaw, ginagamit sa kasamaan. Pero tayo mga tinawag ng ating Panginoon, huwag nating gamitin ang panahon, mga kapatid, na masasayang. Hallelujah! Turuan tayo ng ating Panginoon, God, help me, Lord, make me to know my time. Amen. Truth number 1, mga kapatid, about time, mga kapatid, is we live a life that is bound by time. Amuhay tayo, mga kapatid, na sa buhay na meron tayong hangganan. Yung ating lakas, darating ang panahon, Brother Mike, kahit anong gawin natin, bababa yung ating lakas dahil sa panahon. Taga tayo, mga kapatid, na noon, parang bakit doble na itong letra ito? Bakit kaya may tumutunog? Noon wala man ito. Minsan, meron tayong naramdaman na tinatawag na arthritis. Likod natin parang dahil sa panahon. We have to know our season, our time. It's us, sabi ni David, mga kapatid, Lord, speak to number my days. Make me to know wisdom. Turuan mo ako, Panginoon, habang may lakas. Turuan mo akong gamitin ng maayos ang aking kapanahonan. Now, lahat tayo guilty, mga kapatid, may mga panahon na gusto nating chill lang, no? May panahon, mga kapatid, pakiramdam natin parang matagal ang panahon. Pag may ginagawa ka, mga kapatid, parang ang bilis ng panahon. Parang panahon lang yan. May tayo na parang kulang ang panahon, mga kapatid. Lalo kung mayroon tayo tinatapos ng mga due date, mga kapatid, talaga may requirements na kailangan natin isubmit, parang kulang ang panahon. Pero pag wala tayong ginagawa, mga kapatid, parang ang bagal ng panahon. So, naiba, mga kapatid, ating perception sa panahon, depende kung mayroon tayong ginagawa o wala tayong ginagawa. Hallelujah. Praise God. Amen. Kung pwede pa lang natin mag-impok ng panahon, mga kapatid, siguro maraming gagawa natin. Gagawa, mga kapatid. May bangko, mga kapatid, may bank of time. Tapos, may bakante akong oras ngayon, ipundo ko muna.
bukas ko na gagamitin. Siguro marami kayo natin mga katapat. Hindi po, pag bukas na kapatid sa umaga, 24 hours lahat. Nasa atin kung paano natin gagawin. Everybody say amen. Iba sa atin ay chill-chill lang, mga kapatid. Bagal-bagal lang, mga kapatid. Kapag makapag-observe tayo, mga kapatid, iba't ibang kultura, mga kapatid. Halimbawa, kaya Hong Kong, kaya Singapore, mga kapatid, may mga tao na. Sa atin dito parang mahilig din mag-chill-chill, mga kapatid, paglakad natin. Lakad natin, ano lang, gano'n. Pero pag pupunta tayo, mga kapatid, na sa mga bansang Singapore, kung lakad din mga kapatid, talagang mabilis. Talagang mabilis, mga kapatid, kung talagang they are so conscious about time. Conscious sila, mga kapatid, tapos ang oras. Tapos sa atin dito, mga kapatid, kapag nagkwentuhan tayo, minsan kalimutan natin yung oras. No, di ba? Uy! And that's our culture, mga kapatid. Pero may mga bansa na very conscious, mga kapatid. Meron akong ganitong oras, meron akong puntahan. Saan na mga kapatid yung kailangan gagawin? Mga kapatid. Isang bagay, mga kapatid, na dapat nating matutunan, mga kapatid, na huwag tayong magsayang ng panahon. But, you know what? Time natin spend para sa family, time natin spend para sa ating Panginoon, hindi sayang yan. Kaya kailangan natin ng wisdom ng ating Panginoon. Kung kailangan natin ng wisdom upang paano gamitin ang ating resources, I believe, mga kapatid, na mas kailangan natin ng wisdom na galing sa ating Panginoon kung paano natin gamitin ang ating panahon. Yun nga, ginagamit natin ang time, the most important resources na meron tayo, mga kapatid, is time. We use time, mga kapatid, upang ma-promote natin ang relationship sa bawat isa. We use time upang mag-earn tayo ng anumang sa mga nagtatrabaho, time. Mayroong pagpasok pa lang, mayroong time in. Sa mga teacher, pag-isip pa lang nila sa umaga, yung iba, time in na agad. Eh, hindi pa nakapag-read tayo dito, mga kapatid, dahil nga ngayon, ano na eh, work from home na eh. Time. We use time. Araw-araw, mga kapatid. Ano ating ginagawa ngayon? Nagbigay tayo ng panahon para sa ating Panginoon. We are bound by time. Ang Diyos hindi siya bound by time, mga kapatid. Eternal ang ating Panginoon. Ipakita niyo, mga kapatid, binigyan tayo, although limited ang ating panahon. In everything, there is a season, a time to be born. Dahil may layunin, a time to die. A time to plant. And a time to pluck off, which is planted. A time for sowing, a time for reaping. Ecclesiastes chapter 3, mga kapatid. May panahon ang lahat ng bagay. Kung basahin natin yan, mga kapatid, ipag-pray natin sa ating Panginoon, nabigyan tayo ng karunungan na ma-discern kung anong kapanahonan meron tayo. Mayroong winter time, mayroong summer time, mayroong fall, mayroong spring. Pag-pray din natin sa ating Panginoon na ma-discern natin kung anong kapanahonan pinapadaan tayo ng ating Panginoon. Nakaraan, I think 2 or 3 weeks, pangit tingnan yung puno na yan, mga kapatid. Nalalagas yung kanyang bulaklak, yung kanyang mga dahon. Pangit siya tingnan. Pero makita natin yung cycle na dinisign ng ating Panginoon. Sa panahon pa lang maglagas siya ng dahon, mga kapatid. Nag-spread siya ng roots sa ilalim. Ang isa tingnan sa labas. The moment pala ng fall, spread siya ng roots, mga kapatid. Pinapatibay niya yung kanyang ilalim.
just few days or weeks after, mas magandang mga dahon ang pumalit sa kanya. Nag-rejuvenate siya. Mas gaganda, mas maganda siyang tingnan. May time mga kapatid na spiritually or physically or emotionally dumadaan tayo sa fall. Dahil gusto ng ating Panginoon palitan ang ating nakasanayan. Gusto ng ating Panginoon na i-refresh tayo mga kapatid. Gusto ng ating Panginoon na mas maganda tayong tingnan at hindi mangyari yan kung manatili pa rin ang ating nakasanayan. Hello? Kaya ako'y naniwala mga kapatid sa kapangyarihan ng transition. Ang isang agila mga kapatid, ang lifespan ay parang tao. Average, kung wala lang, hayaan lang siyang mabuhay. Ang isang agila, ang lifespan niya ay 70 years. Ngunit sa kalagitnaan, about 40, 35 to 40, mid sa kanyang age. Kailangan niyang dumaan ng process na tinatawag na transition. Kasi mahaba na ang kanyang kuko. Mahaba na ang kanyang tuka, mga kapatid. Hindi na accurate kapag meron siyang pray, mga kapatid, na pupulutin dahil mahaba na yung kanyang talon sa kanyang kuko, mga kapatid. Hindi niya na makukuha. Mag-starve siya, mga kapatid. Mahirapan na siyang kumuha ng kanyang pagkain. Pag mayroon siyang tukain, dahil mahaba na ang kanyang tuka, mga kapatid, hindi siya makakain ng mais. Ang gagawin ng agila, mga kapatid, ay lilipad siya at maghanap siya ng isang bundok malayo, mga kapatid, at maghanap siya ng bato. Rough na bato. Doon sa lugar na yan, mga kapatid, away, far, mga kapatid, ikikis-kis niya ang kanyang tuka. Iskit niya ang kanyang kuko, mga kapatid, hanggang maalis yun. Hanggang maramdaman niya yung sakit. Alisin niya ang kanyang mga balahibo. Alisin niya yun, mga kapatid. Lahat ng kanyang balahibo, mga kapatid. Alisin niya yun. Pupunutin niya ang kanyang mga balahibo, mga kapatid. Ikis-kis niya ang kanyang kuka. That means the eagle has to decide if he wants to live another 30 or 40 years. Kailangan dadaan siya sa process na yun. Recognize ang agila, mga kapatid, ang kanyang panahon. Kung ayaw niyang masaktan, then mag-expect siya na malapit na siyang mamatay matapos ang kanyang buhay, mga kapatid. Pero kung willing siyang dumaan sa ganun, mga kapatid, kanyang kuko, mga kapatid, ang kanyang tuka, ang kanyang balahibo, mga kapatid. And for 2 or 3 months, para siya nag-fasting and prayer doon. Ngunit paglipas ng panahon na yun, tutubo ang panibagong balahibo. Tutubo ang kanyang panibagong kuko. At ang kanyang tuka, mga kapatid. And then after that, para siyang bagong agila na accurate, mga kapatid, kapag dadabot. At ang kanyang lakas ay panibago. That's why ginamit niya ni Isaiah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. I believe I'm standing before eagles in the spirit, mga kapatid. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, we have to refresh, we have to go, we have to use our time. Kaya alam kong may iba sa atin, mga kapatid, we are serving the Lord for years. At kung hindi tayo mag-ingat, mga kapatid, minsan hindi na accurate ang ating senses. Kasi sa paglipas ng panahon, may mga naglilingkod sa alam ko na yan. Lahat tayo bilang exempted, mga kapatid. Kaya na natin bisitahin palagi, mga kapatid, ang panahon na kung saan refresh ang ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sa panahon, mga kapatid, na you and God alone, it's time with God.
It's your time with the presence of God. Ay kung lumayo mga kapatid doon sa panahon yun, I want to feel the presence of God. I want to have an encounter with God. I want to have a closer relationship with God. Hallelujah. Ay kung tutubo mga kapatid ang kuko na hindi na-activate. Aking pagdampot sa nilagay ng Panginoon sa aking daraanan. Would you lift up your hands to God right here as we feel the presence of God? In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. God, I pray right now, maraming dahilan, Panginoon, na minsan aming pakiramdam o Diyos, it is affected by the happening situation are surrounding us. But Lord, right here, right now, hallelujah, as we spend in your presence, oh God, hallelujah, renew our strength. We are like eagles, oh God. Hallelujah, we renew our strength. Renew our minds, oh Lord. Renew everything, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maging ang mga psychologists, mga kapatid, ay meron silang tinatawag na midlife crisis. Ay, kaya meron tayong narinig, bakit hindi niya ginawa yun? Bakit ngayon pa lang, matagal na? Bakit ngayon na niya ginawa? Yung tinatawag yan, mga kapatid, na midlife crisis. Relationship nasisira, nawawasak. Dahil sa tinatawag na midlife crisis. Hindi na accurate, mga kapatid. Kaya kailangan natin palaging i-renew, mga kapatid, ang ating kalakasan sa ating Panginoon. Relationship bilang mag-asawa, mga kapatid, kailangan natin i-renew palagi. Kailangan natin ang pagmumuna ng ating Panginoon. Mga anak, ganun din mga kapatid. We have to be careful, mga kapatid. Kailangan purposely, intentional ang ating paggawa, mga kapatid, na tayo ay maging matibay sa harapan ng ating Panginoon. Hindi siya kusang dumarating sa atin. Kailangan naman natin effort. Ang isang agila hindi kusang mag-renew ang kanyang lakas. Is it easy? No. He has to decide. And if God designed us to be eagles, mga kapatid, may katangian ng mga agila, mga kapatid, mataas ang pakiramdam ng agila. Nasa-sense nila ang warm air and cold air. That's why pwede silang lumipad kahit ilang oras, mga kapatid, hindi sila napapagod. Kaya nang mag-glide sa kanilang sarili sa ibabaw. Nasa-sense nila yung warm air, sense nila ang cold air. Alam nila, ang cold air goes down, warm air goes up. Kaya pag nasa baba sila, meron silang dinampot na pagkain o kaya mabigat, sinesense nila, mga kapatid, kung saan yung wave ng warm air. Yun ang kailang sinasabayan. Kaya kung makita natin, mga kapatid, minsan ikot-ikot din sila. Ang motion, mga kapatid, ng warm air. They know the principle. Warm air goes up, cold air goes down. Kung gusto natin, mga kapatid, na manatili in the spirit high, sense the warm air. Huwag tayo sumabay sa cold air, mga kapatid. Yung mga bagay na nagpapabigat sa atin, yung mga bagay na nagbigay discouragement sa atin, huwag tayong manatili dyan, mga kapatid. Stay at the warmer side in the spirit, mga kapatid. Stay in the spirit of God. Stay in the word of God. Stay with your brothers and sisters who serve the Lord faithfully. Stay in the warm air. Don't go with the cold air. It brings you down. Praise God. I feel that
Somebody needs to spread her wings, spread his wings right now. Hallelujah. Ang iba sa atin, I can feel, hallelujah, ang iba sa atin ay natadala sa cold air ng discouragement. Cold air ng news. Cold air ng fear na bumabalot sa ating kapanahonan. Hello, God, as the Lord liveth, mga kapatid, hallelujah, nanatili ang ating Panginoon na tapat sa kanyang pangako. Let us abide, let us stay on the warm air of the Spirit. I will fly, I will soar up like in the wings of an eagle. I will be forever with the Lord. Hallelujah, clap your hands and worship Him in spirit. Praise the name of the Lord. Amen. Lord, make me to know my end and the measure of my days. What it is. That I may know how frail I am. Frail. We are frail. We are frail now. To know my wisdom, that we may apply our hearts unto wisdom. May isang nagsabi, mga kapatid, ang panahon, time is more valuable than money. Mas mahalaga pa raw ang panahon kaysa sa money. Because you can get more money, but you cannot get more time. Amen. At maraming at tingin, mga kapatid, well, kailangan natin, pati yung pera, mga kapatid, kailangan natin makita ang tamang perspective, mga kapatid, na binigay ng ating Panginoon. This is what I believe. Sa mga taong nakita nila ang kahalagahan ng panahon, susunod ang pera. Susunod ang finances. Dahil kapag alam natin na mahalaga ang panahon, mga kapatid, hindi natin gamitin ang panahon na masayang. Kung bakit maraming naghihirap? Dahil unang-una, hindi nila nakita ang kahalagahan ng panahon. They squander. Maraming hindi nakikita, mga kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon. May mga panahon na pahintulutan ng Diyos. And I believe time is the most valuable resources na binigay ng ating Panginoon sa atin. Hawak natin yan, mga kapatid. Nandyan sa atin lahat, pantay-pantay, binibigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours. Every person, 24 hours. Idalangin natin sa ating Panginoon, Lord, tulungan mo po at ituro mo, Panginoon, kung paano kong gamitin ang ating panahon. The years, months, Panginoon. Hallelujah. Na ipinagkaloob. Sabi ni Paul, mga kapatid, see that you will walk circumspectly. Ang ating pamumuhay daw, mga kapatid, huwag nating hayaan na yung word na chill-chill lang, mga kapatid, no? Relax lang. See that you walk circumspectly or carefully, na hindi tayo matawag, mga kapatid, na mangmang, kundi mga pantas. Amen. Kalooban ng Panginoon na maging wise tayo sa lahat ng pinagkaloob ng ating Panginoon. Hindi lang tayo consumer, ngunit investor, mga kapatid. Pagdating sa panahon, mga kapatid, hindi lang basta natin i-spend ang panahon na ginagamit, kundi ating ini-spend ang panahon, ini-invest ang ating panahon, mga kapatid. Alam natin na mayroong balik na hindi nasasayang, mga kapatid.
How to invest? Maraming paraan na ma-invest natin ating panahon. Amen. Hindi itong guilty mga kapatid na may time na parang lumipas ang panahon na parang wala tayong accomplishment. Naramdaman ba natin yan minsan? Parang lumipas ang panahon sa'yo, parang wala tayong... Ito mga kapatid, no? Kapag wala na tayong plano kung anong gagawin natin kinaumagahan, kung hindi naka-arrange sa ating isip o kaya sinulat natin mga kapatid yung ating gagawin, it's possible daw mga kapatid na kapwa't may lang ang mangyari. Kinabukasan mga kapatid, wala tayong na ilagay sa ating isip na anong gagawin mo bukas? Kung ano lang, kung anong pwedeng gawin. Ang mangyari mga kapatid is less ang ating magawa. Yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon, tinuruan tayo from the very start pa lang, on the first day, ang ginawa ng Panginoon ganito. Second day, ginawa ng Panginoon ganito. Third day, ang ginawa ng Panginoon ganito. Fourth day, ginawa ng Panginoon ganito. Tinuruan din nating Panginoon na, sino ito gustong matuto sa nature ng ating Panginoon? Pwede naman yung gawin lahat eh. Bakit hindi niya ginawa lahat? Sabay-sabay na, pwede naman yung gawin. Since God is creating, binigay niya mga kapatid ang kanyang salita upang ating matutunan. God is teaching us principles na dapat nating tularan. Sa unang araw, ganito ang mangyayari. Ganito ang gawin ko. Ang kaya kong gawin, ganito. Sunod na araw, ganito naman ang gawin ko. It's time, planning, mga kapatid, kung anong pwede natin gawin. Hindi ka, sabay-sabay, no. Everybody say amen. Amen. Lord, teach us to use our time. Amen. In the name of the Lord Jesus. As natin mga kamay muli mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, you can never imagine what will happen to your life. What God will do to your life, mga kapatid, to our lives. Maging sa mga estudyante, mga kapatid, sa mga nagtatrabaho. Kapag ang reality, mga kapatid, ang revelation na ito ay mangyari sa atin. In the name of Jesus. I pray for this reflection of God. Kalooban mo, Panginoon, na maraming magawa ang iyong. Lord, we pray right now by the authority of your word and by the power of your name, Lord Jesus. Turuan mo kami, Panginoon, how to arrange things, how to maximize our time. Give us that reflection, Panginoon. Teach us to number our days. Dahil alam po namin, Panginoon, meron kang gustong makita sa aming buhay, Panginoon. And we are limited by time and space. Habang nandito kami, Panginoon. And God, I pray that you will help us, O God, to do our purpose. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Tumayin tayong lahat, mga kapatid, right now. I feel this truth, mga kapatid, sa kanyang iglesia, sa atin, mga kapatid. And I pray to the Lord, but it's alright to enjoy the presence of God, and we just shout, we just enjoy the presence of God. But I am convinced, mga kapatid, na kapag ma-realize ang bawat isa sa atin, kung gaano kahalaga ang ating panahon, we can never imagine what will happen to your work, to your life, to your family. Maging conscious tayo, mga kapatid, sa loob ng tahanan. Hindi natin sinasayang panahon. Marami ngayong mga family, mga kapatid, na sinasayang ang panahon. Yan nakaw ang panahon. The devil came not but to steal, kill, and to destroy. Maraming panahon ngayon inanakaw, mga kapatid.
Thank God for technology, but maraming panahon ngayon ninanakaw ng technology. And if you believe that time is more important than any other resources, then maraming kayamanan ngayon na nawawala dahil sa ninakaw ang panahon.